Commodore Tariela sinupalpal si Marcoleta. Itinuturing na pagtatraidor sa bansa ang pagdepensa sa naratibo ng China sa usapin ng West Philippine Sea. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga kababayan, no, sinupalpal po o sumagot na. Ito nga si Tariela dito po kay Marcoleta mga kababayan. Dahil sinasabi nga po niya, no, na pagtatraidor sa bansa ang pagdepensa po sa naratibo ng China mga kababayan. So ibig sabihin, no, pagtatraidor po sa bansa, no, ang pagtatanggol, no, o pagpanig, no, sa mga sinasabi ng China tungkol po diyan sa West Philippine Sea. Kayo ba naman mga kababayan, maniniwala ba kayo kay Marcoleta? No, kung nagsalita na po, no, ito pong mga tao na mas nakakaalam, no, ng mga nangyayari diyan po sa West Philippine Sea. Yung mga taong nakakaalam sa batas, mga kababayan, yung mga maritime expert, mga kababayan, na hindi man lang kinonsulta ni Marcoleta bago po siya nakipagbalitaktakan diyan po sa Senado. Diba? Ay nakakapagtaka dyan mga kababayan, no? Nakapag-research siya tungkol po doon sa mapa ng China. Diba? Pero hindi niya na-research mga kababayan yun pong meets and boundaries, no? And coordinates mga kababayan ng West Philippine Sea o ng ating bansa. Hindi niya alam, in short mga kababayan, no? So kung ikaw, no, ay talagang makabansa, bakit ipipilit mo ang naratibo ng China? Bakit didepensahan mo ang naratibo ng China kung ikaw ay hindi pro-China? Oh, eto, panoorin natin mga babayan, no, kung paanong binasag nitong si Tariela, ito pong si Senator Marcoleta. Okay, let's go. Maituturing na pagtatraidor ang pagdepensa sa naratibo ng China tungkol pagtatraidor sa naratibo, no? Ang pagtatraidor sa bansa, ang pagdepensa sa naratibo ng China o yung pong explanation ng China, mga babayan, tungkol dyan sa West Philippine Sea. sa West Philippine Sea. Ayon yan kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Sa gitna na rin ng nagpapatuloy na world war at bangayan ng mga mambabata. Sinang ulat ni Patrick De Jesus. Wala namang ganong nagtatanggol dyan sa China, kundi etong mga nasa Duterte block Pansinin ninyo. No? Karamihan po, mga babayan, ang pumapanig sa China ay mga nasa Duterte block. Sino-sino ba yan? No? Si Robin Padilla, si Marcoleta, diba? Si Cayetano, oh, si Amy Marcos na ayaw sa Amerika. Nagkaroon ng part 2 nitong Martes ang debate ni na Senador Kiko Pangilinan at Senador Rodante Marcoleta hinggil sa West Philippine Sea. Yan ay nang muling questionin ni Marcoleta ang coordinates sa may saklaw sa West Philippine Sea. Coordinates daw na may saklaw ng West Philippine Sea. Hindi ka nga kasi nag-research, Marcoleta. Sagot naman ni Pangilinan, pinaboran na ng 2016 Arbitral Award ang Pilipinas na tinututulan din ang 9- na ngayon 10- line ng China. Hindi ko po kailanman dinidepensa ng China. Nako, hindi daw dinidepensa ng China. Ano kayang ginagawa ni Marcoleta? No, sa kanyang mga speech, mga babayan, ano kaya yung mga lumalabas sa kanyang bibig na tila mas pabor sa China yung kanyang mga sinasabi? Gusto kong palakasin ang ating paninindigan dito.
Bakit hindi po tayo magkaintindihan? Napakasimple lang nun. No, ikaw ang hindi makaintindi, Marcoleta. Napakasimple lang. No? Huwag mong ipagtanggol yung China. Hayaan mo na mayroon tayong West Philippine Sea. Bakit kailangan mong questionin yung West Philippine Sea? Bakit mong kailangan questionin yung meets and coordinates na yan? Eh, malinaw na nasa batas na yan. Ha? Malinaw na. Hindi tayo Wala pong coordinates talaga. Hindi ang po mapa lang po ang magbibigay ng coordinates. kahit na magdebate tayo hanggang sabi ko nga, Kingdom Come, tungkol dito sa meets and bounds na ito. Eh, yun nga 9 and 10 dash line ng China, walang coordinates eh. Diba? O, anong coordinates sinahanap mo? Hindi magbabago yung arbitral ruling na sinasabing mali ang China, hindi dapat nagtatayo ng mga illegal structures ang China sa ating exclusive economic zone. So bakit tayo bumabalik dito sa debate ng meets and bounds? Para sa ano? Para pahinain natin yung naging award natin sa exactly. International Tribunal? Yun yung parang gustong sabihin ni Marcoleta. Yun yung parang gusto niyang gawin. Parang lumalabas, gusto niyang pahinain, mga kababayan, yung claim natin dyan sa West Philippine Sea. Gusto niyang linlangin yung mga kababayan natin na mali. No, yung sinasabi na mayroong West Philippine Sea. Parang ganun. No, yung gusto niyang sabihin dito, mga kababayan. Yun po yung aking pagkakaintindi, no? Doon sa kanyang mga ginagawa. 'Di ba? Hindi tayo mananalo kung hindi maliwanag ang ating mga karapatan at ang ating exclusive economic zone kahit na hindi pa nade-determine ang meets and bounds. Tama. Dahil yon ang sinasabi ng UNCLOS. Para naman kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, may tuturing na pagtataksil ang pagdepensa pa sa naratibo ng China. Tama. Dagdag ng opisyal, malinaw naman ang sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. That's my personal opinion. No? If you're undermining our own position, if you are defending the position of the People's Republic of China, if you are advancing their interests, Exactly. and at some point questioning our own position, Exactly. 'Di ba? Parang kino-question ni Marcoleta yung pong yung pong West Philippine Sea, yung claim natin sa West Philippine Sea. I don't think that this is a patriotic Tama. service to the Filipino people. This is actually treasonous. No? You are considered a traitor already. Nako, considered the traitor already. Considered the traitor, no? Considered ka na traidor sa bayan. Hindi ka dapat nanalo. Hindi ka dapat senador, Marcoleta. Kung hindi lang naniwala sa'yo yung mga DDS dyan sa 2,000 mo na kuryente, hindi ka mananalo. Eh hanggang ngayon nga, hindi mo pa rin nagagawa yung 2,000 na kuryente na yan eh. Oh. Diba? Ilang taong ka na dyan sa Senado? Secondly, meron na tayong Philippine Maritime Zones Act. This act have already established yung mga hinahanap na issues pagdating sa mga maritime zones natin. Hindi nga kasi nag-research si Marcoleta. Oh. Piring sinagot ni Tariela ang pagbatiko sa kanya ng Chinese Embassy dahil sa 195 na pahayag na nakapost sa Facebook noong 2025 na umano'y kasinungalingan. Gayon din ang anilay paninira sa Chinese leader. Ito, kung ginawa, sinasabi nilang I publicize smearing campaign, lies, disinformation. Nako. Lahat ng ginawa natin na yan sa mga nakaraang taon, lahat ng isinapubliko nating insidente, lahat tayo may resibo. So I have once again uploaded the compiled videos, no, highlighting the dangerous maneuver, the intentional. Alam nyo, maganda tong ginagawa ni Tariela. Kasi mas lalo niyang pinapakita, no, sa ating mga kababayan kung sino ba talaga, no, ang may ginagawang hindi maganda diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? So ang naratibo ng China is baligtarin. No? Humanap ng mga kakampi sa Senado na ipagtatanggol sila. At
humanap ng mga kakampi sa Kongreso na ipagtatanggol sila. Ramming the use of water cannon. Tapos tayo pa ngayon yung gumagawa o nagpapakalat ng misinformation ng mga kasinungalingan tungkol sa West Philippine Sea. Sino sa palagay ninyo yung mga nagpapakalat ng disinformation pagdating po dyan sa West Philippine Sea? Sinagot na po yan ni Tolentino, ng ex-senator Tolentino. Diba? Sinagot na rin yan ni Batong Bakal, Attorney Batong Bakal. Diba? Na lahat ng sinabi ni Marcoleta, mga babayan, ay walang batayan, walang basihan, at yun po, karamihan, ay tila napapanig po, no, sa mga sinasabi ng China. The massive illegal reclamation and the deployment of the Chinese maritime militia. Samantala, Yung palang pagdideploy nila ng mga barko nila, illegal na po yun. Bakit kaya hindi yun ang questionin ni Marcoleta? Bakit ang kino-question niya, mga babayan, is yung coordinates at meets and bounds ng West Philippine Sea? Bakit kaya hindi niya naman questionin yung China? Doon sa mga ginagawa nilang illegal, malamang hindi. No? Kasi sasabihin niya, hindi pa nga natin na-establish yung meets and bounds and coordinates ng West Philippine Sea. Paano natin nasabi, no, na nangihimasok ang China sa atin? Malamang, ganyan na sasabihin yan. Dinidepensahan nga yung China eh. sa gitna ng umiinit na world war, aapela ang bagong upong Senate Foreign Relations Committee Chair, Senador Erwin Tulfo, sa kanyang mga kasamahan sa Senado na awat na muna sa pagbibitaw ng pahayag laban sa China. Sa gitna na rin ito ng gumugulong na dialogo sa pagbuo ng South China Sea Code of Conduct na ipinaliwanag sa kanya ng Department of Foreign Affairs. Siguro we could just ceasefire muna, di ba? While Si Marcoleta lang naman ang maingay eh. No? Si Marcoleta lang naman yung madaldal, mga kababayan eh. ongoing negotiations, dialogue dyan po sa lalo na po tinatapos yung Code of Conduct. Dati po ayaw po ng China yan. No, we don't like any conduct or whatever arbitral ruling. Pero ngayon po, mukhang they soften according to the Secretary ng DFA na they're more amenable now to the Code of Conduct. Patrick Deso. Yan, di ba? O, ito pa mga babae, may dagdag na rin natin. No? Mga Pinoy na pumapanig sa China sa West Philippine Sea issue, mga traidor sa bayan. Ha? If you're undermining our own position, if you are defending the position of the People's Republic of China, if you are advancing their interests, and at some point questioning our own position, I don't think that this is a patriotic service to the Filipino people. This is actually treasonous. No? You are considered a traitor already. Tinawag na traidor sa bayan ni Commodore J. Tariela ang mga Pilipinong binabaliwala ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa halip ay ipinagtatanggol pa ang naratibo ng China. Aniya, kung ang isang opisyal ay pinapahina ang posisyon ng bansa, ipinagtatanggol ang posisyon ng People's Republic of China o itinataguyod ang kanilang interes habang kinukwestiyon ang sariling posisyon ng Pilipinas, ito ay hindi itinuturing na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Ginawa nito ang pahayag kaugnay ng bangayan ng mga mambabatas sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso kaugnay ng issue ng coordinates o sakop talaga ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa akin, tama yung sinabi ni Senator Kiko Pangilinan. This was also addressed already by Justice Antonio Carpio and a lot of legal experts din. No? The mere fact that this was already decided by the arbitral tribunal, and we even recognize this as an arbitral award in favor of the Philippines and debunking the 9-dash line claim of the People's Republic of China. There's no reason for us to make an issue out of it. And secondly, meron na tayong Philippine Maritime Zones Act. This act have already established yung mga hinahanap na issues pagdating sa mga maritime zones. Hindi nga kasi bumoto dyan si Marcoleta, mga babayan. Kaya hindi po ata alam niya yung Philippine Maritime Zones Act. No, hindi kasi siya bumoto dyan eh. 'Di ba? Naalala nyo, sinabi ni ni ex-senator, 'di ba? Mga babayan, Tolentino, na hindi siya bumoto
Ito pong si Marcoleta. Tuloy natin. Samantala, muling tinuligsa ng Chinese Embassy sa Maynila si Commodore J. Tariela kaugnay ng kanyang mga pahayag laban sa China. Ayon sa embahada ay nakakasira umano sa diplomasya at relasyon ng dalawang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Deputy Spokesperson Go Wei na hindi mareresolba ang alitan kung patuloy umanong sisirain ng China. Lalo lamang umano itong magpapalala sa tensyon at makakasira sa relasyon ng dalawang bansa. Nako. Batay umano sa public records, nakapagtala si Tariela ng hindi bababa sa 175 Facebook posts noong 2025 na naglalaman umano ng mali, mapanlinlang at mapanunson na mga pahayag laban sa China. Pero ang tugon ni Commodore J. Tariela, isang video ng ilang mga panghaharas at pambubuli ng mga Chinese vessel sa mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas at mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Alam nyo, ito yung maganda sagot to sa ginagawa ng China, no? Yung propaganda nila na pinapalabas nilang si Tariela yung nagpapataas ng tensyon dyan sa West Philippine Sea. No? Ito yung magandang propaganda na ginawa ni Tariela. No? Ipinakita niya kung ano yung totoong nangyayari. Ipinakita ni Tariela kung ano yung totoong ginagawa ng China. Diba? May caption na, "No need for explanations, only truth, no fabrications, just authentic document, and no exaggeration." Exactly. Yan po yung dapat. Diba? Hashtag may resibo. Bakit kaya pag nagsasalita yung China, no, laban sa Pilipinas, no, na sinasabi nila pinapataas sa Pilipinas ang tensyon sa West Philippine Sea o sa parte na to ng South China Sea, 'di ba? Walang sagot itong mga senador na to. Bakit kaya nananahimik sila? 'Di ba? Hashtag may resibo. So I have once again uploaded the compiled videos, highlighting the dangerous maneuver, the intentional ramming, the use of water cannon, massive illegal reclamation, Tama. and the deployment of the Chinese maritime militia. All of these incidents that we publicized for over the years, we have photos and videos to support that position. Ayon kay Tariela, hindi ang Pilipinas ang nagpapataas ng tensyon o nagpo-provoke. Anya, siya'y tumutugon lamang sa mga fake news at maling naratibo ng China. Dagdag pa niya, hindi siya titigil sa pagsagot sa mga maling impormasyon at peking kwentong ipinapakalat ng China. Ryan Lacan. Yan yung maganda, mga babayan, no? Sumasagot. Kasi sino ang sasagot sa China? Sa tingin ninyo? Kami ba? Tayo ba? Ng mga ordinaryong Pilipino? No? Iintindihin ng China? Hindi. Diba? Hindi tayo papansinin yan. Sino ba tayo? No? Pero kapag mga ganitong tao, yan, PCG spokesperson, sila Tariela, ang nagsalita, diba? Sila Gibo Chodoro, ang nagsalita, nanginginig sila eh. Nawiwindang sila, natataranta sila eh. Gagawin nila, magpapalabas sila ng propaganda. No, palalabasin nila na ang Pilipinas, palagi, no, sinasabi nila, ang nagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Okay, so ano masasabi niyo dyan, mga babae, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion at ating ang pag-usapan, right? So yan, muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.